tiyak na alam na ninyo ang kwento ni Noe at ng kanyang arka. Ang matuwid na taong ito na sa utos ng Diyos ay nagtayo ng isang dambuhalang sasakyang dagat para iligtas ang kanyang pamilya at lahat ng uri ng hayop mula sa pangkalahatang baha. Ngunit paano kung sabihin kong hindi si Noe ang una, na matagal na panahong bago pa man naisulat ang Biblia sa sinaunang Mesopotamia, mayroon ng halos magkaparehong kwento. At sa kabilang dulo naman ng mundo, sa India, mayroon din silang sariling bersyon. Ngayon, sisiyasatin natin ang hiwaga na nagbubuklod sa tatlong dakilang kabihasnan. Makikilala natin si Noe, ang pantas ng Sumeria na si Utnapishtim at ang pinakaninuno ng sangkatauhan na si Manu. Paghihiwa-hiwalayin natin ang kanilang mga kwento at susubukan nating sagutin ang isang mahalagang tanong. Bakit silang lahat na pinaghihiwalay ng libu-libong kilometro at napakaraming siglo ay nagkuwento ng iisang pangyayari? Ito ba ay simpleng nagkataon lamang, hinuha o may mas malalim pa sa likod nito? Mito o tunay na pangyayari? Isulat ninyo ang inyong opinyon sa comment section ngayon din at simulan na natin. Bago natin ikumpara ang ating mga bida, talakayin muna natin ang kanilang mga pinagmulan. Ang kwento ni Noe ay makikita natin sa aklat ng Genesis, ang unang aklat ng Lumang Tipan. Tinatayang ang teksto ay tuluyang nabuo bandang ikalimang siglo bago ang ating panahon or B.A. Puyi. Ang kwento ni Utnapishtim ay mas matanda pa. Ito ay bahagi ng sikat na epiko ni Gilgamesh, ang pinakadakilang literary monument ng sinaunang Babylonia. Ang pinakakumpletong bersyon ng epiko na nakasulat sa clay tablets ay may petsang ikalabintatlo hanggang ikalabing isang siglo BAP. Ngunit mas matanda pa ang mismong alamat. Samantala, ang kwento naman ni Manu ay matatagpuan sa Shatapatha Brahmana, isang sinaunang teksto ng Vedic sa India na binuo naman bandang ikawalo hanggang ika-6 na siglo B.A. Puyepu. Kung gayon, mayroon tayong tatlong magkakaibang kultura, tatlong magkakaibang panahon, at tatlong magkakaibang teksto. Ngunit, tulad ng makikita ninyo, ang kanilang mga balangkas ng kwento ay nakakagulat na pareho. Simulan natin ito sa pinakaunang bersyon, ang kwento ni Utnapishtim. Isipin ninyo ang sinaunang Mesopotamia, ang lungsod ng Shuruppak. Dito nakatira ang ating bida, si Utnapishtim, na ang pangalan ay nangangahulugang ang nakatagpo ng buhay. Isang araw, nagalit ang mga Diyos sa maingay at nakakainis na sangkatauhan, kaya nagdesisyon silang ubusin ito. Pero may isang Diyos na nakikisimpatya sa tao, si Ea, ang Diyos ng karunungan. Hindi niya direktang pwedeng sirain ang sumpaan niya sa ibang Diyos, kaya gumawa siya ng paraan. Lumapit si Ea sa kubo ni Utnapishtim na yari sa tambo at sinimulang kausapin ng pader. Ikinuwento niya ang tungkol sa paparating na malaking baha at inutusan si Utnapishtim na magtayo ng napakalaking barko para iligtas ang kanyang pamilya at ang binhi ng lahat ng uri ng buhay. Isipin ninyo ang tagpong ito. Isang tao sa loob ng kaniyang munting kubo nakarinig ng banal na tinig na literal na nanggagaling sa dingding ng kaniyang bahay na nagbabalita ng pagtatapos ng mundo. Nakakaintrigang simula, hindi ba? Ang Diyos na si Iya ay nagbigay ng napakadetalyadong instruksyon kay Utnapishtim. Ang barko ay dapat hugis kubo, isang dambuhalang kubo, na may sukat na 120 siko, cubits, bawat gilid. Sa loob, mayroon itong 7 palapag at ang bawat palapag ay hinati pa sa 9 na kompartimento. Kailangan din itong balutan ni Utnapishtim ng alkitran sa labas at loob upang hindi ito pasukin ng tubig. Ang proyektong ito ay napakalaki at alam ni Utnapishtim
na magsisimula ng magtanong ang kanyang mga kapitbahay. Nagbigay si Eya ng sagot na sasabihin niya, nagalit sa kanya ang Diyos na si Enlil, kaya kailangan niyang lumayag patungo sa teritoryo ni Eya. 7 araw lang ang inabot para itayo ang barko. Sa loob ng panahong iyon, isinakay ni Utnapishtim ang lahat ng kanyang ginto, pilak, ang kanyang pamilya, lahat ng manggagawa na tumulong sa pagtatayo, at pati na rin ang lahat ng uri ng hayop, domestikado man o mabangis. Isipin ninyo, isang dambuhalang kubo na umaalunsay sa tubig. Isa itong lumulutang na syudad, handa nang salubungin ang katapusan ng mundo. Hindi ba't kahanga-hanga ang detalye ng proyektong ito, lalo na para sa isang napakasinaunang teksto, at nagsimula na nga ang baha. Sa epiko ni Gilgamesh, inilarawan ang pangyayaring ito na mayroong di mapantayang kapangyarihan. Napakalupit ng bagyo na maging ang mga Diyos mismo ay nangilabot. Sila ay umakyat sa langit ni Anu, nagsiksikan at nanatiling nakaupo sa takot na parang mga aso. 6 na araw at 7 gabi itong nagngalit ang bagyo. Ang buong mundo ay nalunod sa kadiliman at ang buong sangkatauhan ay nagmistulang putik. Pagsapit ng ika-7 araw, nang humupa na ang unos, binuksan ni Utnapishtim ang bintana at nakita niya na ang mundo ay naging isang walang katapusang karagatan. Siya ay napaluhod at umiyak. Ang sandaling ito ay hindi nagpapakita ng tuwa ng pagkaligtas, kundi ng matinding pighati para sa mundong nawala. Isa itong napakamakatao at trahikong detalye. Ang kanyang arko ay sumadsad sa bundok ng Nisir. Maaari nating isipin ang tagpong ito. Isang nag-iisang barko sa tuktok ng bundok na pinalilibutan ng tahimik na tubig na pinamumugaran ng mga bangkay. Paghinto ng arko, naghintay pa si Utnapishtim ng 7 araw. Sa kanya naisipang subukan kung humupa na ba talaga ang tubig. Nagpalipad siya ng kalapati, subalit bumalik ito dahil wala talagang mapagpahingahan. Pagkatapos, nagpalipad siya ng isang layang-layang at ganun din ang nangyari, bumalik din. Sa wakas, pinakawalan niya ang uwak. Nakita ng uwak na umalis na ang tubig, nakahanap ng makakain at hindi na ito muling bumalik. Dahil dito, alam na ni Utnapishtim na pwede na uling tirahan ang mundo. Kaya lumabas siya sa arko at nag-alay ng sakripisyo para sa mga Diyos. At dito pumasok ang isang napaka-interesanting detalye. Ang mga Diyos na nagutom dahil walang nag-alay ng sakripisyo habang may baha ay nagkumpulan na parang mga langaw sa ibabaw ng handog. Bagamat tuwang-tuwa sila sa kaligtasan ni Utnapishtim, si Haring Enlil, ang nagpasimula ng baha, ay labis na nagalit dahil may nakaligtas pa. Kalaunan, kinumbinsi siya ni Ea na tanggapin na lang ang nangyari at bilang pabuya sa kanilang pagiging matatag, binigyan si Utnapishtim at ang kanyang asawa ng immortalidad or buhay na walang hanggan. Ang kwentong ito na punong-puno ng drama at makasaysayang detalye ang magiging batayan ng ating paghahambing. Ngayon, dumako naman tayo sa mundo ng Biblia, sa kasaysayan ni Noe. Dito, ang dahilan ng malaking baha ay may lubos na naiiba at purong moral na kalikasan. Nakita ng Diyos na ubod na ng tindi ang kasamaan ng tao sa lupa at ang bawat haka-haka sa puso nila ay pawang masama lamang sa lahat ng oras. Dahil ang sangkatauhan ay nalunod na sa kasalanan, nagsisi ang Diyos na kanyang nilikha sila. Ngunit sa gitna ng pangkalahatang pagkabulok na ito, may nakita siyang isang matuwid na tao, si Noe. Dito, walang pagpupulong ng mga Diyos o panlilinlang ng isa sa kanila. May iisa at nag-iisang Diyos na gumawa ng isang desisyong batay sa moralidad. Bagaman kakilakilabot ito, ito ang pangunahing pagkakaiba.
Kung sa mitolohiyang Mesopotamian, pinuksa ng mga Diyos ang mga tao dahil lamang sa nakakaistorbo sila, sa Biblia naman, ang baha ay isang akto ng banal na paghuhukom, isang parusa para sa kasalanan, at kasabay nito, paraan upang linisin ang mundo para sa isang bagong simula na pinamumunuan ng isang matuwid na tao tulad ni Utnapishtim. Malinaw ang mga tagubilin na ibinigay kay Noah. Sinabi ng Diyos sa kanya, gumawa ka ng arko mula sa kahoy na gopher. Gawan mo ito ng mga silid at takpan mo ng alkitran sa loob at labas. Ibinigay din ng mga sukat, bagamat naiiba ito sa sukat ng Babylonia. 300 siko ang haba, 50 siko ang lapad, at 30 siko ang taas. Hindi na ito hugis kubo, kundi isang pinahabang barko, mas kahawig ng sasakyang dagat sa ating pagkaunawa. Dapat ay mayroon itong 3 palapag. Kailangang isama ni Noah ang kanyang asawa, ang kanilang 3 anak na lalaki, at ang mga asawa ng mga ito. At syempre, pati ang mga hayop. Ngunit may mahalagang paglilinaw dito. Ang mga hayop na di malinis ay kailangan dalhin ng tigi-isang pares, habang ang mga malinis ay tig-7 pares upang matapos ang baha ay maaari silang ialay nang hindi nawawasak ang lahi o uri. Ito ay isa pang detalye na nagbibigay diin sa aspetong ritual at moral ng salaysay ng Biblia. Isipin ninyo ang napakalaking gawain ni Noah at ng kanyang pamilya habang itinatayo nila ang dambuhalang arkong ito sa gitna ng pangungutya ng mga kapitbahay na hindi naniniwala sa darating na sakuna. At dumating na nga ang araw ng matinding kapahamakan. Ayon sa Biblia, ganito ang paglalarawan. Bumulwak ang lahat ng bukal ng napakalawak na kailaliman at bumukas ang mga bintana ng langit. Ang tubig ay bumuhos sa lupa sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Ito ay tumataas ng tumataas hanggang sa natabunan na nito pati ang pinakamataas na mga bundok. Lahat ng nabubuhay sa lupa ay namatay. Tanging si Noe at ang mga kasama niya sa arko ang natira. Sa kaibahan ng 6 na araw na bagyo ni Utnapishtim, ang baha sa Biblia ay mas matagal at mas malawak ang sakop. Ang tubig ay patuloy na umakyat sa loob ng 40 araw at pagkatapos, tinabunan pa nito ang lupa sa loob ng 150 araw. Ang kabuuang oras na ginugol ni Noe sa arko ay umabot ng higit sa 1 taon. Maiisip na lamang natin ang psikolohikal na kalagayan ng mga taong nakakulong sa isang kahoy na kahon na umaalon-alon sa ibabaw ng mundong nawasak. Ang istoryang ito ay hindi lamang tungkol sa galit ng Diyos, kundi tungkol din sa pambihirang pasensya at pananampalataya. Sa wakas, unti-unti nang humuhupa ang tubig. Huminto ang arko sa tinatawag na kabundukan ng Ararat. Dito natin makikita ang isa pang kapansin-pansing pagkakatulad sa kwento ni Utnapishtim. Nagdesisyon din si Noe na alamin kung may tuyo ng lupa. Una, nagpakawala siya ng uwak na pabalik-balik lang sa paglipad hanggang sa tuluyang matuyo ang lupa. Pagkatapos nito, 3 beses siyang nagpakawala ng kalapati na may pagitan ng tig-7 araw. Sa unang paglisan, bumalik ang kalapati ng walang dala. Sa pangalawang paglipad, nagbalik ito na may dalang sariwang dahon ng olibo. Sa tuka, senyales na bumaba na ang tubig at muling nabubuhay ang kalikasan. Pagdating ng pangatlong beses, hindi na bumalik ang kalapati at nalaman ni Noe na maaari na silang lumabas. Ang eksenang ito sa mga ibon ay halos eksaktong pag-ulit ng yugto mula sa epiko ni Gilgamesh. Ang pinagkaiba lang ay ang uri ng mga ibon at ilang maliliit na detalye. Ngunit ang sentro ng ideya ay magkapareho at ganap na magkasing-ayon. Pagkalabas ni Noe sa arka,
Ang una niyang ginawa ay nagtayo ng dambana at naghandog sa Diyos gamit ang malilinis na hayop. Muli, tulad ng nangyari sa alamat ng Mesopotamia, naamoy ng Diyos ang kaaya-ayang halimuyak ng handog. Ang paghahandog na ito ang naging simbolo ng bagong tipan, isang bagong kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng sangkatauhan. Ipinangako ng Diyos na hinding-hindi na niya muling lilipulin ang lahat ng nabubuhay sa pamamagitan ng baha. Bilang tanda ng pangakong ito, inilagay niya ang bahaghari sa mga ulap. Hindi tulad ni Utnapishtim, hindi tinanggap ni Noe ang personal na immortalidad. Ang kanyang gantimpala ay ang pangako ng Diyos para sa buong sangkatauhan. Siya ang naging ama ng isang bagong mundo na nilinis mula sa kasalanan. Dito nagtatapos ang bersyon ng Biblia na makikita nating mayroon kapwa malalaking pagkakaiba sa motibasyon at nakakagulat na pagkakahawig sa ilang detalye kumpara sa mas sinaunang alamat ng Sumer. Ngayon, maglalakbay pa tayo patungong silangan sa matandang India para kilalanin naman si Manu. Ang kwento niya ay nagsimula sa ibang-ibang paraan. Hindi ito banal na pahayag sa panaginip o sa likod ng pader, kundi sa isang napaka-personal at nakaaantig na pagkikita. Isang araw, si Manu, na kinikilalang ninuno ng sangkatauhan, ay nagsasagawa ng ritual na paglilinis sa ilog. Nang sumalok siya ng tubig gamit ang kaniyang palad, doon niya natuklasan ang isang napakaliit na isda. Hinarap siya ng isda na nagsalita sa boses ng tao at humingi ng proteksyon. Ang sabi nito, "Palakihin mo ako at ililigtas kita." Naawa si Manu sa isda, kaya inilagay niya ito sa isang banga na may tubig. Pero ang isda nagsimulang lumaki ng hindi kapani-paniwala. Hindi nagtagal, naging masikip na ang banga. Sumunod ay ang maliit na batis at pagkatapos ay ang malaking lawa. Sa huli, kinailangan ni Manu na pakawalan ito sa karagatan. Isipin nyo ang surreal na eksenang ito. Isang tao ang nag-aalaga ng munting isda na sa harapan ng kaniyang mga mata ay naging isang dambuhalang nilalang. Nang pinakawalan ni Manu ang isda pabalik sa karagatan, ibinunyag nito ang lihim niya. Hindi lang pala ito basta isda. Ito si Matsya, ang avatar ng dakilang Diyos na si Vishnu. At may dalang babala ang pagdating niya. Sinabi ng Diyos isda kay Manu na malapit nang magsimula ang isang napakalaking baha na wawasak sa lahat ng nabubuhay sa mundo. Inutusan niya itong gumawa ng isang malaking bangka o arko. Subalit naiiba ang mga tagubilin para kay Manu. Kung si Utnapishtim at Noe ay nakatanggap ng detalyadong plano o blueprint, si Manu naman ay binigyan ng mas pangkalahatang utos. Gumawa ka lang ng arko at maghintay. Kapag nag-umpisa na ang delubyo, kailangan niyang sumakay sa barko. Isama ang mga binhi ng lahat ng halaman at ang 7 dakilang pantas or rishi. Dito, ang pagtuon ay lumipat mula sa pagliligtas sa lahat ng uri ng hayop patungo sa pagpapanatili ng karunungan na kinakatawan ng mga rishi at ng pundasyon ng buhay sa pamamagitan ng mga binhi. Ito ang malinaw na nagpapakita sa pilosopikal at espiritual na halaga ng Hinduismo. Nang nagsimula ang malaking baha, sinunod ni Mano ang lahat ng utos ng isda. Sumampa siya sa barko kasama ang mga pantas at ang mga binhi ng buhay. Ang naglalakihang alon ay pinaligiran ang sasakyang dagat at sinisimulang ihagis ito kung saan-saan. Pero biglang sumulpot si Matsya, ang dambuhalang isda na may sungay sa ulo. Ayon sa utos, itinali ni Mano ang kanyang barko sa sungay na iyon gamit si Basuki, ang dambuhalang ahas na ginawa nilang lubid. Hinila ng banal na isda ang barko sa gitna ng nagngangalit na karagatan. Ang bahaging ito ay talagang natatangi sa mito ng India. Sa kwentong ito, ang kaligtasan ay hindi isang pasibong pag-iintay
sa loob ng saradong arko. Ito ay isang aktibong paglalakbay sa ilalim ng mismong gabay ng Diyos. Maiisip mo ang makapangyarihang tagpong ito. Isang munting sasakyang dagat, nakatali sa isang dambuhalang nagniningning na isda na humaharurot sa bagyo at gulo. Ito'y nagsisilbing munting isla ng kaayusan sa gitna ng matinding pagkawasak. Ang isdang Avatar ay ginabaya ng barko ni Manu papunta sa isang mataas na bundok sa Hilaga na pinaniniwalaang ang Himalayas. Nang humupa ang baha, si Manu ang natirang nag-iisang tao sa mundo, kasama ang 7 pantas. Upang muling buhayin ang sangkatauhan, nagsagawa siya ng sagradong handog. Ibinuhos niya sa tubig ang nilusaw na mantika, yogurt at patis ng gatas. Pagkaraan ng 1 taon, mula sa handog na ito, ipinanganak ang isang babae na pinangalan ng Ida. Siya ay naging anak ni Manu. Sa pamamagitan niya, muling binuhay ni Manu ang lahi ng tao. Ang kwentong ito ay hindi nagtatapos sa isang kasunduan sa Diyos o sa pagkakaloob ng kawalang kamatayan, kundi sa isang akto ng paglikha, isang kooperasyon ng tao at ng banal na kapangyarihan. Si Mano ay hindi lang naging isang nakaligtas, kundi literal na naging ama ng bagong sangkatauhan, ang pinagmula ng lahat ng tao sa bagong panahon. Ito ay isang napakalalim at napakasimbolikong pagtatapos. Ngayon, pag-aralan natin ang lahat at tingnan ang mga nakakagulat na pagkakatulad na ito. Una, ang banal na babala. Sa lahat ng 3 salaysay, ang piniling bayani ay binabalaan tungkol sa paparating na kapahamakan mula sa isang makapangyarihang nilalang. Ito man ay si Iya, si Yahweh, o ang avatar ni Vishnu. Ikalawa, ang pagtatayo ng ligtas na sasakyan. Inatasan ng bayani na gumawa ng malaking barko, arko, o lansya para mabuhay sa matinding baha. Sa 2 sa 3 kaso, may ibinigay pang ang saktong teknikal na detalye. Ikatlo, ang pagliligtas ng buhay. Hindi lang ang sarili niya at pamilya ang iniligtas ng bayani, kundi pati na rin ang binhi ng buhay. Maging ito man ay mga hayop na tigdadalawa, binhi ng lahat ng nabubuhay, o kaya naman ay mga binhi ng lahat ng halaman. Ang kaisipan tungkol sa preservation o pagpapanatili ng biodiversity ay kitang-kita sa lahat ng 3 mito. Ipagpatuloy natin ang ating listahan ng mga pagkakatulad. Pang-apat, ang pandaigdigang kalamidad, global catastrophe. Ang lahat ng mitolohiya ay naglalarawan ng isang malaking baha na kasing laki at kasing grabe na halos nilipol ang lahat ng nabubuhay sa lupa. Hindi ito simpleng lokal na pagbahalang, kundi isang pangkalahatang delubyo. Panlima, pagdaong sa tuktok ng bundok. Matapos humupa ang baha, ang sasakyang panligtas ay sumadsad sa taluktok ng isang matayog na bundok, ni Chir, Ararat o Himalayas. Ito ay nagpapahiwatig ng pagsisimula ng panibagong buhay sa pinakamataas na dulo ng mundong dumaan sa paglilinis. Pang-anim, ang pag-aalay bilang pasasalamat. Sa paglabas sa tuyong lupa, ang pangunahing tauhan ay agad na nag-aalay ng sakripisyo bilang pagpapakita ng utang na loob at pasasalamat sa mga Diyos sa kanilang kaligtasan. At pang-7, ang bayani ay nagiging ninuno ng bagong sangkatauhan. Sina Noah, Utnapishtim at Manu. Silang lahat ang pinagmulan at nagbigay buhay sa bagong mundo. Sumasang-ayon ba kayo? Ang ganito karaming pagkakapareho sa pagitan ng mga kultura na tila lumaki ng magkahiwalay at independyente ay imposibleng maituring na simpleng nagkataon lamang. Kung gayon, paano natin maipapaliwanag ang kamangha-manghang pagkakahawig na ito? Mayroong 2 pangunahing teorya. Ang una ay ang teorya ng kultural na pagkalat o sa madaling salita, paghiram. Gaya ng napag-alaman na natin, ang Mesopotamianong bersyon
ng alamat ng baha ang pinakamatanda sa tatlo. Ang Mesopotamia ang duyan ng kabihasnan, isang abalang sangandaan ng kalakalan at mga kultural na ruta. Kaya naman, malamang na ang makapangyarihan at dramatikong kwentong ito ay naipasa sa pamamagitan ng bibig, naglakbay kasama ng mga karabana at mga ngalakal. Pagdating nito sa ibang kultura, umangkop ito, nagbago, at isinama ang mga lokal na paniniwala at moral na pagpapahalaga. Kaya sa mga Hudyo, nagkaroon ito ng mahigpit na monoteistiko at nagtuturo ng moral na katangian. Habang sa mga Hindu naman, nagdagdag ito ng pilosopikal na lalim at ang ideya ng pag-ikot ng panahon. Isipin ninyo ang isang mapa kung saan ang kwentong ito ay parang isang maliit na apoy na ipinapasa mula sa isang bayan patungo sa isa pa. Nag-iiba ang kulay at hugis, ngunit nananatili ang pinakaubod. Maraming bagay ang ipinapaliwanag ng teoryang ito. Halimbawa, dahil magkalapit lang sa heograpiya ang Mesopotamia at sinaunang Israel, halos hindi na mapag-aalinlanganan ang ideya na hiniram ang kwento mula sa Biblia. Sobrang magkatulad ang maraming detalye, lalo na ang bahagi tungkol sa mga ibon, kaya't mahirap isipin na nagkahiwalay sila ng pag-usbong. Mas mahirap makita ang koneksyon sa India, ngunit matagal nang may kalakalan at kultural na ugnayan ang Indus Valley at Mesopotamia mula pa noong unang panahon. Gayunpaman, mayroon din itong mga kahinaan. Hindi lang sa tatlong ito matatagpuan ang mga mito tungkol sa baha, flood. Makikita rin sila sa Greece, sa mga katutubo ng Amerika, sa Australia, at sa mga isla ng Pacific. Halos sa buong mundo. Bagamat nag-iiba-iba ang mga detalye, nananatili ang pangkalahatang balangkas, ang pagkasira ng mundo dahil sa tubig at ang pagliligtas sa iilang tao. Maaari bang kumalat ng ganito kalawak ang isang kwento mula lang sa Mesopotamia kahit pa sa mga hiwalay na kontinente? Ito ang nagtutulak sa atin na pag-isipan ng pangalawa at mas matapang na hinuha. Ang pangalawang teorya naman ay nagsasabing ang alamat ng baha ay hindi lang katang-isip. Sa halip, ito raw ay kolektibong alaala ng sangkatauhan tungkol sa isang tunay na pangyayari. Paano kung ang ating mga ninuno ay talagang nakaranas ng isang matindi or kahit man lang napakalaking sakuna sa tubig? Ano kaya ito? May ilang bersyon na inihahain ang mga siyentipiko. Ang isa sa pinakapopular ay nakaugnay sa pagtatapos ng huling Ice Age or panahon ng yelo. Humigit kumulang 10 hanggang 12,000 taon na ang nakalipas. Ang pagkatunaw ng malalaking glaciers ay nagdulot ng biglaang pagtaas ng level ng karagatan sa buong mundo. Buong coastal areas kung saan nagsisimula ang mga unang sibilisasyon ay maaaring lumubog sa loob ng napakakaunting oras lang batay sa pamantayan ng kasaysayan. Para sa mga taong nabubuhay noon, ito ay para ng araw ng paghuhukom. Isipin ninyo, sa loob lang ng isa o dalawang henerasyon, ang dagat ay biglang umabante at nilamo ng inyong lupain. Walang dudang nag-iwan ito ng napakalalim na marka sa kanilang alaala. Mayroon ding isa pang mas konkretong hypothesis, ang teorya ng baha sa dagat itim. Ayon sa ilang geologist, mga 7,500 taon na ang nakalipas, ang Black Sea ay isa lang lawa na may tubig tabang at mas mababa ang level nito kaysa sa Mediterranean Sea. Nang umangat ang level ng karagatan sa buong mundo, winasak ng maalat na tubig mula sa Mediterranean Sea ang natural na hadlang na nasa kinalalagyan ngayon ng Bosphorus Strait. Dahil dito, bumagsak sa Black Sea ang isang dambuhalang talon na 200 beses na mas malakas pa sa Niagara Falls.
ang level ng tubig ay tumataas ng 15 sentimetro bawat araw. Nalubog ang napakalawak at matabang lupain sa baybayin. Napilitan ang mga taong nakatira roon na tumakas. Dala-dala ang nakakatakot na alaala ng pagbaha na siyang nagbago at naging isang alamat. Kontrobersyal pa rin ang teoryang ito, pero nagbibigay ito ng posibleng paliwanag kung bakit napakatindi ng mito ng baha sa partikular na rehiyon na ito, mula sa Mesopotamia hanggang sa Mediterranean. Kaya, ano ba talaga ang nasa atin sa huli? Sa isang banda, mayroon tayong matitibay na ebidensya na ang istorya ng baha ay naglakbay mula sa Mesopotamia patungo sa iba pang kultura at nag-iba-iba ito habang naglalakbay. Ang pagkakapareho ng mga detalye sa epiko ni Gilgamesh at sa Biblia ay masyadong kapansin-pansin para masabing nagkataon lamang. Sa kabilang banda naman, nakakapukaw ng imahinasyon ang ideya na ang isang napakatandang kasaysayan ay maaaring nakabase sa totoong pangyayari. Marahil, ang katotohanan ay nasa kalagitnaan. Isang tunay na kalamidad tulad ng pagkatunaw ng mga glacier o ang pagbukas ng Bosphorus ang nagbunga ng mga unang pasalitang salaysay tungkol sa malaking baha. Pagkatapos, sa Mesopotamia, ang mga salaysay na ito ay nabuo bilang isang makapangyarihan at matingkad na alamat na dahil sa kultural na impluensya ng rehiyon ay kumalat sa buong sinaunang mundo at naging pundasyon ng mga bersyon na alam natin sa kasalukuyan. Kung gayon, hindi lang ito simpleng pangungopya o paghiram. Isa itong pagpapatong ng alamat sa ibabaw ng baluktot o nag-ibang alaala ng kasaysayan. Kaya, nandyan sina Noah, Utnapishtim at Manu. Tatlong bayani, tatlong arko, isang malaking sakuna. Nakita natin kung gaano kalalim ang pagkakaugnay ng kanilang mga kwento. Hindi lang ito basta tatlong magkakaibang alamat. Sa halip malamang, ito ay tatlong bersyon ng isang orihinal na kasaysayan na dumaan sa salaan ng iba't ibang kultura, relihiyon at panahon. Ang pinakamalaking revelasyon dito ay ang kwento na itinuturing ng marami na eksklusibo sa kanilang pananampalataya ay bahagi pala ng ating pandaigdigang pamana bilang tao. Ipinapakita nito kung paano sinubukan ng ating mga ninuno, saan man sila nabuhay, nabigyan ng kahulugan ang pinakamabibigat na kalamidad. Nakita nila rito ang mas mataas na layunin, ang ideya ng parusa, paglilinis at muling pagsilang, ang katotohanan na libu-libong taon na ang lumipas at kinukuwento at sinusuri pa rin natin ang mga istoryang ito ay nagpapatunay sa kanilang di kapani-paniwalang kapangyarihan. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa dulo. Kung nag-enjoy kayo, paki-like at mag-subscribe sa channel para hindi kayo mahuli sa susunod pa nating mga pagsusuri. At ito ang pangunahing tanong para sa inyo. Ano ba talaga ito sa tingin ninyo? Isang malaking paglalakbay ng iisang alamat o tunay na kaganapan na nag-iwan ng malalim na bakas sa alaala ng sangkatauhan? Aling teorya ang mas nakakakumbinsi sa inyo? Isulat yan sa comment section. Napaka-importante sa amin na malaman ang inyong opinyon.